At bago po tayo magpatuloy, nagpapasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta at simula po ngayon kung sino po ang gusto magpa-shoutout ay shoutout natin. At nagpapatuloy ang kwento natin na sa pag-alis ni Tingting ay ang ating bida naman na si Tangfang ay gunugol ang kanyang oras sa kanyang mga tanim at sa pag-aalaga niya ay ang garden business niya mas gumanda. At ang mga magulang nga ni Tangfang na nakakain ng frutas at gulat ay gumaling na at nakauwi na galing ospital. At sa araw din na iyon ng masando ni Tangfeng ang kanyang mga magulang ay may hindi inaasahang bisita. At napalingon nga dito si Tangfeng dahil ito pala ang kanyang ate. Na bumalik na, at kasama rin ito ang anak niya na tinatawag si Tangfang. At binuhat nga niya ang pamangkin niya at tinanong kung na-miss ba daw siya ng bata at tamanggo naman ito. At nagsalita nga ang ate ni Tangfang na si Yaya daw at siya ay titira muna kila Tangfang ng 2 araw dahil na-miss daw ni Yaya ang lahat. At sumagot naman ang tatay ni Tangfang na mabuti daw dahil matagal na daw nang hindi nakapag-reunion ang kanilang buong pamilya at mag-enjoy daw sila sa pagkain at yumanem. At pinagalaita naman siya ng kanyang asawa dahil hindi pa daw ito tuluyang magaling. At nagsitawanan nga sila dahil kunti lang naman daw ang iinooman ng matanda at tinanong nga niya si Yaya kung na-miss ba daw niya ang lolo niya at umuo naman ang bata at sinaway nga ito ulit ng asawa niya dahil binabago daw nito ang topic. At habang masaya ang pamilya nila Tangfang ay may napansin naman ito. Dahil may mga pasa pala ang kanyang ate. At linipitan nga niya ito at tinatanong kung bakit ito may mga pasa sa lig. At maloloko daw nito ang iba pero hindi daw si Tangfang kaya tinanong niya ito kung anong nangyari. At nasambit na lang ng ate ni Tangfeng na si Hongshan. Daw ay tumakbo na may natitirang utang daw sa gambling at dumating daw ito sa kanila para maninahil. At ayaw niya daw na matakot si Yaya sa kanila kaya bumalik siya sa bahay nila. At nagalit nga si Tangfeng sa kanyang nalaman. At napalingon nga sila Tangfang na may tumawag sa ate ni Tangfang na Tang Kwikwi ipakita daw nito ang sarili niya. At nagpakita nga ang dalawang hanggal at sinasabi na walang hiya daw si Tang Kwikwi dahil tumakbo lang daw ito at iniwan sila sa mga walang awa na hooligans. At napalingon naman ang mga magulang nila Tangfang na nagsasabi na masaya daw sila na nakita sila pero ano ba daw ang pinagsasabi nito at bakit daw ito galit na galit. At dali-daling ang pinapasok ni Tangfang ang kanyang mga magulang at si Yaya sa bahay at wag daw itong mag-alala dahil siya na daw ang bahala sambit pa ni Tangfang at wala namang nagawa ang mga magulang nito. At nagsalita nga si Tangfeng na galit kung anong ibig sabihin daw ng mga hanggal. Dahil si Li Hongshan daw ang kumuha ng pira at ano daw ang kinalaman ng ate ni Tangfang. At sumigaw naman ang isang hanggal na yan ba daw ang ipangdadahilan sa utang. At si Li Hongshan daw ay related sa kanila at ang kapatid daw ng ating bida ang dapat magbayad. At nagsalita naman ang ate ng ating bida na pinagpapawisan na bumalik lang daw siya para magkaroon ng magandang plano. At bigla na lang lumapit ang matandang hanggal na ano ba daw pinag-alala nila na mayroon pa naman daw bahay at lupa sila Tangfeng at bakit hindi na lang daw nila ito ibinta. At tuluyan nang nagalit si Tangfang sa kanyang narinig dahil sa anong dahilan daw at bakit hindi na lang ang kanilang sariling bahay ang ibinta. At nagsalita naman ang lalaking hanggal na wala daw silang bahay at lupa at wala daw silang mabinta para makakuha ng pira. At naiiyak nga si Yaya na nakamasid sa kanila at tinawag na nga nito ang uncle niya at hindi na nga napigilang ating bida ang kanyang sarili at hinablot. Ang kwelyo ng hanggal. At pasiga itong sinasabihan ni Tangfang na wag daw itong magsalita ng nonsense dahil baka marinig ni Yaya. At para wala lang naman itong sinasabi ng hanggal na sisihin daw ng ating bida ang sarili niya dahil sa hindi pagbabayad at gagawin daw nila ang kahit anong gawin nila kahit daw sa bata. At napapikit na nga lang sinasabi ni Tangfeng kung magkano ba daw. At sinagot naman siya ng hanggal kung bakit hindi daw sinabi agad ni Tangfeng ng maaga 80,000. At sinagot naman siya ni Tangfeng na sige WeChat transfer daw ang gagamitin niya. Pero ang tinitingnan naman ni Tangfeng ang cellphone niya kung anong magagamit niya at napili nga niya ang new tongue peeler. At fantastic nga daw na gamit at ida-download daw ito ng ating bida. At nang matapos na ang pag-download ay lumabas na ang napakalaking tongue peeler at sumigaw nga ang hanggal na kung nasaan na ba daw ang pira at wala daw dapat katatawanan na galaw. At dugtong pa nga ng hanggal na hindi daw sila aalis nang wala ang pira at tatawagan niya daw ang mga inutangan sa lugar ng ating bida para wala daw maging masaya at galit na nga si Tangfeng sa kanila. At sinabi ni Tangfeng na gusto nyo ng pira kaya tangapin daw nila ito. At ginamit nga ni Tangfeng ang tongue peeler sa hanggal. At ginamit sa dila nito. At nagtaka na lang ang mga hanggal dahil humaba ang dila nito. At nagtatanong pa sana ang nanay ng hanggal pero humaba na rin ang dila nito at tumawa na ang ating bida dahil may mahaba na daw na dila ang mga hanggal. At kailangan daw nilang pumunta sa ospital bago mahuli ang lahat. At tumakbo nga ang mga hanggal habang payutal-yutal na humihingi ng tulong at natulala naman ang ate ng ating bida dahil ano daw ang nangyayari.
At inakbayan nga ito ni Tang Feng dahil siya at si Yaya daw ay pwedeng tumira sa bahay nila forever. At sisiguraduhin daw ni Tang Feng hanggat andyan siya walang pwedeng makapagbuli sa pamilya niya. Nagpapatuloy po ang ating kwento nang dumaan ang ilang araw at napunta tayo sa Grassland Villa. At pinakita nga ni Tang Feng ang kanyang surprise sa kanyang brother Liu. Ito pala ay mga dambuhalang isda at nagulat nga si brother Liu at namamangha sa kanyang nakita. At kung whopper ba talaga daw ba ang mga isda na yan at ngayon lang daw siya nakakita ng ganoong kalaki na isda. At sa isip naman ni Tang Feng na, hindi niya daw masasabing malaki ang mga iyon. Dahil nag-scroll lang naman daw si Tang Feng sa Circle of Gods at natap niya lang daw landscape photo na post ni Marshall Canopy. Tapos na download lang daw niya ang Water of the Heavenly River. At linagay niya daw ito sa pool ng harap ng bahay nila at linagyan niya rin daw ng maliliit na isda ang pool. Pero ang resulta daw ay, nagsilakihan ang mga isda, at napamura pa nga si Tang Feng dito dahil sa gulat. At kinuha lang din daw agad ni Tang Feng ang mga iyon sa oras ding yun. At tinawag nga siya ng brother Liu niya at ginaya na manatili daw muna ito dahil doon na lang daw muna ito mananghalian at mayroon din daw siya i-introduce ng big shot. Pero tinangihan lang naman ito ni Tang Feng dahil aalis na daw siya. Dahil magluluto pa daw si para sa kanyang mga magulang. At tumakbo nga ito ng malakas habang sinasabi na magkikita na lang daw sila muli at pinipigilan naman ito ni brother Liu at wag daw itong tumakbo. At napasabi na nga lang si brother Liu na late talagang nagmamadali si Tang Feng. Habang nagmamasid lang naman ang babae sa likod. At napasabi nga ito na yun pala si Tang Feng habang hawak-hawak nito ang labi niya. At makikita nga natin si Tang Feng na tinatawag ang nanay at tatay niya para kumakain at sumagot naman ito na papunta na. At makikita nga natin ang isang sexing babae na sumisigaw na nandyan ba daw ang ating bida. At lumabas naman si Tang Feng at kung hinahanap ba daw siya. At naging masaya nga ang magandang babae dahil pinadala daw siya ni Liu Xiuan. At pinagpapawisan naman si Tang Feng na sinabihan ang babae hindi niya daw alam kung anong magagawa niya para sa magandang babae, at sa isip pa ni Tang Feng na si Manager Liu ba daw, hindi daw kaya ang babaeng ito ang sinasabi ni Manager Liu na ipapakilala sa kanya. At hindi kaya daw blind date ito. At lumapit nga ang babae kay Tang Feng at gusto niya daw ang isda na bininte ni Tang Feng at pwede ba daw bintahan din daw siya ng isa o kaya dalawa daw. At sinagot naman siya ni Tang Feng na nag-promise daw si Tang Feng kay Manager Liu na sa villa lang daw siya magbibinta at kung gusto daw ng babae ay pumunta daw ito sa Grassland Villa. Pero damaykit lang naman ang babae kay Tang Feng dahil pumunta rin daw ang babae para kay Tang Feng. At nagsalita pa nga ang babae na kung anong mali ba daw at nakikiusap daw siya kay Tang Feng at bakit daw umiaywas si Tang Feng. At sa isip naman ni Tang Feng na offer daw ng babae ang sarili nito at parang may mali daw. Kaya tinulak na ito ni Tang Feng para lumayo na sa kanya at gaya daw ng sabi ni Tang Feng na mayroon na silang usapan ni Manager Liu. Kaya lumayo na daw ang babae. At para namang iiyak ang babae dahil sa ginawa ni Tang Feng at tinakot daw si ni Tang Feng at hindi daw ito gentleman. At sa isip nga ni Tang Feng na sino ba daw uli ang mahuhulog sa obvious na tricks ng pang-aakit kaya hindi na daw ulit si Tang Feng maloloko. At tinawag ni nga ang kanyang aso na si Iron Bull. At namula nga ang babae sa pagkakita sa napakalaking aso. At bigla nga siyang sumigaw at tinawag ang kanyang lolo para humingi ng tulong. At may bigla ngang pumalakpak. At tumatawa ito pala ang lolo ng babae. At sambit pa nito na tama na daw dahil hindi basta-basta daw si Tang Feng. At tinuro nga ng babae si Tang Feng dahil daw pinalabas daw ni Tang Feng ang aso para kagatin siya, at nagulat nga si Tang Feng sa pinagsasabi ng magandang babae. Pero pinatigil lang naman ito ng matanda dahil mayroon lang daw hindi pagkaiintindihan. Kaya nagpakilala na ang matanda na siya daw si Lin Tian at pinakilala din siya ang apo niya na si Mengjie, at si Liu Xiuan daw ang nagsabi na i-introduce daw siya sa kanya pero tumakbo daw ang ating bida kaya siya na lang daw ang bumisita kay Tang Feng. At dahil nga sa narinig ni Tang Feng ay tumawa ito dahil ang matanda pala ang sinasabi ni Manager Liu na big shot. At nagsalita pa nga ang matandang si Lin Tian na salamat daw sa ating bida dahil ang business daw ni Liu Xiuan ay lumaki ng maayos dahil daw sa ating bida. At dugtong pa ni Lin Tian na willing ba daw si Tang Feng maging supplier ng kanyang pero hindi na tinapos ng matanda kaya sinabihan na siya ni Tang Feng na kung anong ibig sabihin daw ng matanda. At ngumiti naman ang matanda at wag daw siyang pag-isip ni Tang Feng na masama dahil hindi daw siya aagawan dahil ang sinasabihan daw ni Lin Tian ay si Liu Xiuan. At gusto niya lang daw mag-invest ng 5 million para kay Tang Feng sa pagpapagawa ng bagong rural ecological park at ano daw ang nasasabi ni Tang Feng. At natuwa naman si Tang Feng dito at totoo ba daw, napakaganda daw nun at magkakaroon na daw si Tang Feng ng rural ecological park and stuff at sa wakas daw mangyayari na sa kanya.
Pero bigla naman sumiryoso si Tang dahil ano daw ang ecological part at muntikan namang mawala ng malay ang matanda. At nagbuntong hininga naman ang babae kaya sinabihan na siya ng matanda na hindi niya daw ito ma-explain dahil sa sobrang ikli daw ng oras nila pero makakabuti daw ito sa lahat. Kaya daw sasama daw si Tang Feng sa kanila dahil daw hinanda na ni Manager Liu ang lahat. At makikita nga natin ang magandang sasakyan na tumatakbo. At makikita nga natin si Tang Feng na hindi comfortable dahil daw limobado ang sinasaktan nila or mobile KTV. At biglang ang tumunog ang cellphone ni Tang Feng ng I'm Little Little Bird. Kaya humingi na ng tawad si Tang Feng dahil kailangan daw niya munang sagutan ang tawag. At sinagot na ni Tang Feng at si Zhao Zhao pala ito at kung mayroon ba daw nangyari. At o nga daw pupunta na raw si Tang Feng sa kinaroroonan ni Zhao Zhao. At tinanong nga si ng matanda kung anong nangyayari bakit ganoon daw ang mukha ni Tang Feng. At nagsalita naman si Tang Feng at humihingi ng tawad dahil hindi na siya makakasama sa kanila. Dahil mayroon daw nangyari sa kaibigan ni Tang Feng. At napunta nga tayo sa pagbaba ni Tang Feng at nagpapasalamat ito sa pagpasakay nito sa kanya at aalis na daw siya. At pumayag naman ang matanda dito. At nagsalita naman ang babae na napakalayo daw ng biyahe nila para lang madala si Tang Feng pero bigla lang itong bumaba at umalis. At sino ba daw ang ating bida at ayaw ba daw ni Tang Feng ng 5 milyon? At nagsalita naman ang matanda na inuna niya ang kaibigan kaysa investment, ibig sabihin daw may mabuting puso si Tang Feng. Kaya willing daw siyang maghintay kay Tang Feng. At makikita nga natin si Tang Feng na tumatakbo papalapit kay Zhao Zhao at tinatawag nga niya ito. At nasambit na lang ni Zhao Zhao ang pangalan ni Tang Feng dahil si Sun Xiangzi daw ay napalaban at nabogbog daw ito. At tinanong naman siya ni Tang Feng kung nasaan si Xiangzi at sinagot naman siya ni Zhao Zhao na nasa emergency room. At sabi daw ng doktor ay ang operation daw at nagkakahalaga ng 50,000 at wala daw si Zhao Zhao ng ganoong lalaking pira kaya humihingi daw siya ng tulong kay Tang Feng. At sa isip naman ni Tang Feng na what goes around must come around. At malungkot naman dito si Zhao Zhao. At tinawag nga ni Tang Feng si Zhao Zhao at binigay ang kanyang pira at yun lang daw ang mayroon siya at tama na daw yun. Pero may ipal nga na biglang. Dinampot ang pira. Ito pala si Changzi. At sinigawan nga siya ni Zhao Zhao na di ba body daw ito ni Xiangzi, bakit nito kinuha ang pira dahil ang buhay daw ni Xiangzi ay nagdedepende dito. At sinagot lang naman si Zhao Zhao na anong ibig nitong sabihin. Dahil daw ang danger ay kanilang laro. Ang buhay daw or kamatayan ay wala daw pinag-iba at kahit na si Xiangzi dahay ay sasang-ayon. At ang bago daw ay itatapon ng luma at hindi na siya pupunta at oras na daw para sa younger generation na maglaro. At hinawakan nga nito si Zhao Zhao at sinabihan naman siya ni Zhao Zhao kung anong gusto nito habang pinagpapawisan. At sumagot naman ang hanggal na gusto tinatanong pa ba daw yun siyempre daw gusto niya si Zhao Zhao. At pinigilan naman siya ni Zhao Zhao. Pero hindi nga ito tumigil dahil kukunin niya daw ang lahat. Pero bigla nanggal lang itong natangalan ng Japan dahil sa kahangalan nito. At sinuntok pala ito ni Tang Feng at tumilapon nga ito ng malayo at napatawag na lang sa kanya ang mga kasamahan nito. At napasambit nanggal lang ang hanggal kung sino ba daw ang ating bida. At inis namang sinabi ni Tang Feng na siya ang kanyang daddy. Kaya inutosan na nga ng hanggal na sagoran ang ating bida. At atakihin na sana ng isang hanggal si Tang Feng pero sinalubong lang naman ito ng suntok. At siniko niya naman ang isa. At napahiyaw nga ito sa sakit. At pati naman ang isa ay nakatikim ng bugbog. At makikita nga natin ang building ng hospital at maririnig nga ang pagbugbog sa mga hanggal. At makikita nga natin ang hanggal kanina na lumulohod at humihingi ng tawad at hindi niya na daw ulitin. At espere daw sila at kawan at makikita natin ang mga nakahiga na mga hanggal. At pinaalis na nga ang mga ito ng ating bida at wag na daw silang bumalik pa. At biglang ang humikbi si Zhao Zhao at hindi niya na napigilan at umiyak na ito ng malakas at sinasabi na kung anong nagawa ni Xiangzi. Napabuntong hininga lang naman si Tang Feng. At bigla nga niyang niyakap si Zhao Zhao habang umiiyak pa ito. At nang mahimasmasan na si Zhao Zhao ay nagpasalamat nga ito kay Tang Feng at mananatili lang daw muna ito sa hospital at pwede na daw umuwi ang ating bida para makapagpahinga. At sumang-ayon naman si Tang Feng dito. At tiningnan nga ni Tang Feng ang kanyang cellphone at naka-rating na daw siya sa downtown area at paano daw kung mag-check-in na lang daw muna siya kila Zhang Mingming. At narinig niya daw na ang taong yun ay on time. At tinawagan na nga ito ni Tang Feng at pinaalam na nasa downtown ito at nasaan ba daw ito. At sinagot naman siya ni Mingming na kung bakit nasa downtown si Tang Feng at napakatanggal na daw nilang hindi nagkita at bibilhan niya daw si Tang Feng ng maiinom. At sorry daw kailangan niyang pumunta sa 4S store para daw i-maintain ang kanyang Mercedes-Benz E300L at sana daw makita niya si Tang Feng.
At sinagot naman siya ni Tang Feng na paano daw kaya kung magkita sila doon dahil kailangan rin daw ni Tang Feng ng sasakyan at baka may ma-advise daw ang kaibigan niya at sa isip naman ni Tang Feng na pag may sasakyan daw ay mapadali ang delivery niya. At napa-enjoy naman si Meng Meng dahil si Tang Feng daw ay puro lang salita at sigurado daw na may kailangan lang ito sa kanya para humingi ng pabor. Kaya totoperin niya daw ang hinihiling nito kaya nag-okay na si Meng Meng at magkita na lang daw sila sa 4S store. At abangan ang kasabik-sabik na susunod na mangyayari sa ating bida. Salamat po.